Hello mga chaps, Madam Kilay. Sa may Rip Talk videos na naman ako at shout out kay Diwata Fares Overload. Fares Overload. Hindi nasabi ko na to kay Inits dati, pero kasi nga ikaw ang limelight ngayon at ikaw, sa'yo nakapokus ang buong social media ngayon. Katulad ni Inits before, sasabihin ko naman sa'yo. Ang akin lang, no? Ito yung akin lang naman. Sarili ko kasi nagsismosa. Hindi ko to pinapansin ng mga nakaraan kasi talaga namang boom talaga ang lola mo. This is your moment, this is your chance, this is your limelight, this is your time to shine. Talagang shine na talaga actually. No? Sobrang bilib ako sa'yo at sobrang kasipagan mo. Alam ko, may mga nag-interview na sa'yo na sinasabi na ginagatasan ka ng ibang mga vlogger o kaya naman sinasamantala. Totoo yun. Totoo yun. Sa totoo lang, napapansin ko, totoo yun sinasabi nila. Except dun sa vloggers na nagpasikat talaga sa'yo nung una. Dun nagpakilala talaga sa'yo sa social media at nagpakilala talaga yung sa vlog. Except yun kung sino man yung Poncio Pilato na yun. Alam ko, naiintindihan kita. Dahil sa sobrang bait mong tao, hinahayaan mo lang. Ang sinasabi nila at sinasabi mo din na okay lang, give and take kami. Binavlog nila ako, yung tindahan ko, yung restaurant ko, binavlog nila, kaya mas lalo ako sumisikat. Siguro, yung unang-unang nagpasikat sa'yo po, pwede pa. Pero nowadays, yung mga nagbablog sa'yo ngayon, na araw-araw nandyan na halos nakatira sa'yo, at ikaw na laman ng content nila sa page nila, hindi na yun tama, Diwata. Hindi, pananamantala na yun sa'yo dahil. Tapos sinasabi nila ng ibang tao na okay lang yan. Mas lalong sumisikat ang Diwata Fares Overload kahit sinong vlogger ang pumunta dyan, kene-kene, ganun. Hindi. Ikaw ang nagpapasikat sa kanila kasi ikaw ay sikat na. Sikat ka na eh. Hindi mo na to kailangan tong mga to eh. Ikaw ang nagbibigay sa kanila ng pangalan. Din mo, pag isang netizens nag-upload ng video na nandun ka, kahit hindi sikat, magba-viral yan. Kasi nandun ka eh. Ang daming mag-view sa kanila. Ikaw ang tumutulong sa kanila, ikaw ang nagpapasikat sa kanila. Kasi ikaw sikat ka na. Tapos pinupuntahan ka na nga ng ibang vlogger na artista dyan, di ba? Pati politiko, pinupuntahan ka na dyan, di ba? Sinasamantala rin yung kabaitan mo, di ba? Ginagamit ka lang din nila eh. Real talk. Mga kilalang tao yan, di ba? Meron pa, may daladalang pera, magbibigay ng ganito, magbibigay ng ganyan, utot. Siyempre, for the vlog, for the views. Ganun talaga. Ang pabango sa social media. Pero bakit kanila pinupuntahan? Bakit dati hindi ka naman nila pinupuntahan dyan? Kasi ikaw ang nasa limelight ngayon. Ikaw ang sikat ngayon sa social media. Ganyan nangyari kay Inut, kay Erica Embang, at kung sino-sino ka. Ganun, sinasabi ko, sinasamantala ka. Meron pa, di ba? Kakain doon, nagkakamay kuno, ganyan-ganyan, pero nakatingin doon sa pagkain, parang daring-darina. Siyempre for the sake of views. Pero nakaka-proud naman talaga na pinupuntahan ng mga artista, mga kilalang politiko, o mga ganitong ganyan, na mga sikat talaga. Nakaka-proud naman talaga yun. But at the same time, kasi may kailangan sila sa'yo. Kasi mahahakot mo sila eh. Magkakaroon sila ng maraming views dahil sa'yo. Kaya wag na wag ka magpapagamit sa mga yan. I-realize mo din yan. Marirealize mo din. Ngayon kasi talagang, na-overwhelm ka eh. Na-overwhelm ka dahil nga talagang sumisikat ka ng gusto. Na-overwhelm ka. But, darating ang panahon, marirealize mo yan. O, inimbitahan ka pa sa Batang Quiapo. Why? Kasi ikaw nga nasa limelight. Ikaw ang sikat ngayon. Dagdag views sa kanila. Pag nandun ka, sa serye, dadagdag ang mga viewers, dadagdag ang manonood kasi nandun ka, aabangan ka. Parang nangyari kay Tony Fowler. Kinuha nila si Tony Fowler kasi nga dagdag views ako. Kasi nga million followers yun eh. Kailan ba naging na-limelight ulit si Tony Fowler? Na-limelight ulit siya nung nag-MPL siya, di ba? Sumikat siya ng bonggang-bongga ulit doon. Although sikat naman na siya, pero nag-boom ulit siya talagang bonggang-bongga yung MPL niya. Kinuha siya ni Coco. Kasi siya yung limelight that time eh. Ivana Alawi. Kasi siya rin ang maraming followers eh. Dagdag viewers yun sa kanila eh. Yung hakot ng viewers, andun. Pero okay lang yun kasi sila bayad naman din. O yung bayad din naman yung kay Coco, pero at least dagdag pa rin, proud ka pa din na nakasama mo yung mga artista. Kasi ganyan din naman nangyari sa akin. Nung sikat na sikat ako, doon ako sa Bulaga eh. Kinuha nila ako doon. Siyempre dagdag views din yun, kahit puro bashers na natanggap ko that time. Kinuha nila ako kasi ako yung nasa limelight before eh. Iba naman yon kasi malaking karangalan yon. Mas dadami yung mga taong gustong kumuha sa'yo kasi naging parte ka ng parang artista ka na talaga din yung dating. Pero dito, sa pag-vlog na mga nanggagamit sa'yo, ibang usapan yan. Tapos na mangyayari dyan, may maghahawak sa'yo, may mag-manage sa'yo. Wag na wag ka magpapamanage, sinasabi ko sa'yo. Wag na wag, dahil hahatak lang sila ng pera sa'yo. Tapos di ba may mga vloggers, vloggeran din na naninira daw kuno o nag-honest review na hindi masarap yung pagkain. Yung nag-uumpisa ka pa lang kayo. Sisilipin ka ng mga vloggers or mga bashers nila. Wag mong antayin na dumating ang araw na isang pagkakamali mo, lahat magagalit na sa'yo. Kasi lahat ng camera nandiyan sa tindahan mo. Makitaan ka nila ng isang pagkakamali, kaya nga ingat na ingat ka siguro sa mga galaw mo dyan. Kasi lahat nakatutok sa'yo, kada kilos mo, may kahit pagod na pagod ka na. Bilib ako talaga rin kayo. Kaya nga ikaw, advice ko lang din ko sa'yo, maging mautak ka sa mga ganyang klaseng bagay.
business. Pero pagdating sa mga ganitong klaseng bagay, panggagamit sa'yo sa mga content, vlog, please, maging mautak. Kaya naman, shout out ulit sa mga vlogger-vloggeran, influencer, content creator, na makikipag-collab sa kanya or pupuntahan siya doon para gamitin lang siya para sa views or anything like that. Bigyan nyo naman ng credit yung tao. Kahit man lang itag nyo yung official page niya. O kaya, pag sumahod kayo, bigyan nyo siya ng parte. Maging transparent kayo sa kanya. Para kahit patulong man lang yun sa mga trabahador niya o bigyan nyo ng consuelo de bobo. Yun ang tinatawag na consuelo de bobo. Kumita ako sa'yo, Diwata. Ito parte mo, oh. Dumami na rin yung followers ko pala. Kahit ganun, dahil sa'yo, dumami rin yung followers ko. Dami kong views. O, ito man lang consuelo ko. Kahit yung mga ganun-ganun lang. Saka sabi, itag nyo mismo yung kanyang ano, kasi ako di ko alam kung anong totoo. Pero kayo, alam niyo siguro yung kanyang real Facebook page, itag nyo man lang yun. Makredit man lang siya, day. Ay, nangasa sa mga bashers na magsasabi sa akin na bakit ako nakikisawsaw mo daw, keme-keme, ganyan-ganyan. Unahan ko na kayo, day. Pakailamera talaga ako. Kasi nga, nandito yan sa social media eh. Lahat nakikisawsaw kahit sinong Poncio Pilato, lahat may opinion about dyan. Lahat may masasabi, hindi nyo mapipigilan. Basta nandyan sa social media yan. So, huwag kayo magmamalinis dyan. Kayo rin, mga chismoso din kayo. Nak, bumili kayo ng product ko din, nagigigil ako ha. Marami akong sakit mga nasa Amerika, sa Shopify account, bumili kayo. Dahil kilay is life. Diwata pares, pinagkakaguluhan na ng ibang mga vlogger. Nag-aaway-away pa eh. Kasi yung iba sinasabi, ginagatasan na nga daw to si Diwata. Yung iba, hindi naman daw talaga masarap. Yung iba, nagkakaawayan na, nagkaka-call outan na. Pinopost na nila yung kapwa nila vlogger, nagkakainitan na. Pero bakit kaya? Sa tingin nyo ba, bothered si Diwata na sinasabihan nyo na yung mga vlogger na yan ay ginagatasan siya? Tingin ko hindi. Kasi kahit sabihin nyo ganun, kahit sabihin nyo tong mga vlogger na to ay ginagatasan etong si Diwata pares, walang nawala kay Diwata. Kahit sandamakmak na vlogger pa yung dumating dyan, kahit pagkumpulan pa siya ng vlogger dyan, hindi niya yun pipigilan. Alam nyo kung bakit? Kasi dumadami lalo yung customer niya. Kaya may mga nagtatanong sa kanya, hindi ka ba nagagalit? Ginagatasan ka na ng mga vlogger na yan? Hindi magagalit yan. Kasi technically, wala naman talagang ginatasan. Hindi naman sila nanghingi ng pera kay Diwata. Hindi naman siguro na dahil dun sa vlogger na yon, dumami yung customer ni Diwata, kailangan may porsyento sila sa benta ng pares ni Diwata. Diba? Pero ang mali kasi dito, kaya nagagalit yung ibang vlogger sa kapwa nila vlogger na laging naandon sa pwesto ni Diwata. Baka naman kasi OA na yung pag-express nyo dun sa pagkain ni Diwata. Baka naman may mga bagay na hindi na dapat sabihin, na kasinungalingan na lang, sinasabi pa. Kagaya niyan, may nag-viral. Kumain kay Diwata, hindi niya nagustuhan. Hindi niya nagustuhan yung lasa ng pagkain. May mga tropa ako na kumain doon, ayun, may mga sinabi sila na yung iba okay naman daw, yung iba masarap, sabi, yung iba okay lang. Ayoko na pahabain yun kasi alam ko atakihin nyo ko dito eh. Pero sana yung nagre-review ng product o yung pagkain ni Diwata na yan, sana maging honest po tayo. Kung ano yung naramdaman nyo, kung ano yung panlasa nyo, sabihin nyo yung totoo. And isa pang reason sa tingin ko kung bakit nagkakaaway-away ang mga vloggers na yan. Kasi lahat gustong kumita. Lahat gustong magka-million views. Lahat gusto magkapera. Kagaya nung isa na sunod-sunod niya in-upload yung video ni Diwata, puro million views yung ginawa niya, nagagalit ngayon tong iba. Nagagalit tong iba kasi bakit parang puro sa kanya na lang kumikita, kailangan dapat tayo din. Hanggang sa pinuputaktin na si Diwata ng maraming vlogger. Yun naman talaga totoong nangyayari dyan eh. Pero I repeat, walang masama kung pagkaguluhan ng mga vlogger si Diwata. Sabihan nyo man siya ng ginagatasan, parehas lang silang nagbe-benefit doon. Yung mga vlogger at si Diwata. Kita nyo naman sa mga video ng mga vloggers kung gaano kagrabe pilahan yung parisan niya. Parehas lang silang kumikita. Walang naaagrabyado dun. Pero syempre, dahil nga sobrang lakas ng Diwata pares ngayon, na kahit mag-video ka lang nakita dun sa video na yun yung mukha ni Diwata, papaldo agad yung views mo. Nagkakainggita na. Nagkakaaway-away na. Pero sana, yung mga vloggers na naandyan, sana respetuhin nyo yung isa't isa. Pare-parehas lang naman kayong gustong kumita, bakit hindi kayo magbigayan sa isa't isa? Hindi yung porket mas mataas yung views ng isa, galit ka na. Diba? Ako wala akong masasabi sa pagkain ni Diwata kasi hindi pa naman ako nagpupunta doon at ayokong pumunta doon dahil napakahaba ng pila. As in, talagang siguro nga, sobrang sarap. Hindi ko alam kung bakit sobrang haba ng pila, kung dahil napakaraming milyong-milyong tao na yung nakapanood ng video na yon. O talagang masarap talaga, hindi ko alam. Kaya no comment ako sa kung anong lasa ng pagkain niya, syempre kasi hindi ko pa naman natitikman. Pero ayun lang, kayo mga vloggers kayo, alam ko gusto nyo rin kumita.
Alam ko may mga binubuhay kayong pamilya. Alam ko may mga gusto kayong bilhin sa buhay nyo. Pero sana, give chance to others naman kasi. Hindi kagaya nung iba dyan, puta dyan ka na yata natutulog. Respeto ba? Respeto sa kapwa mo vlogger. Kuha.